para tapusin na po yung kasinungalingan sa maleta, meron po tayong dalang maleta ngayong araw po na ito. Hindi ko lahat ng maleta may pera, mga kaibigan. Yung iba po, may mangga at piluka. The House and the House Prosecution Panel will not be deterred. Hindi ho kami magpapapigil sa mga kasinungalingan at mga fabricated testimonies po na kung sino man. Tuloy po ang impeachment trial, ilalatag po ng Kamara, ilalatag po ng House Prosecution Panel, yung pong lahat ng mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Mga kababayan, sana po samahan niyo po kami. Bantayan natin ang Senado dahil Senado po natin yan, hindi po yan Senado ng iilang mga posers. Kaibigan naman natin yung mga abogado ni Sara Duterte, no? Tuwan-tuwa lang ako and I wanna call it out as it is. Alam po namin, mga mamayan, tsaka tayo naman, kapwa-abogado, kung palabas o hindi, kung theatrics o hindi, ang dami-dami pang maleta na pare-parehong mamahalin. Yung mga maleta na laman-laman, supposedly, yung answer, wala naman palang laman. No? So, walang laman eh. Yung answer nila is a non-answer. Yung answer nila, until now, hindi sinasagot yung alegasyon. Nandun na naman sa kung ano-ano mga question na hindi naman sila nakakuha ng kahit anong TRO or preliminary injunction sa mga korte natin with respect to the impeachment. So please lang, ang apel ako, sagutin ninyo yung alegasyon. Bakit zero yung cash declaration mo sa salin mo at ano itong 6 billion na mahigit labas-pasok sa bangko mo? No? So yun ang sagutin ninyo. Siguro naman kasi baka walang sagot. Kaya nililihis tayo at kailangan gumawa ng drama, peking barilan sa Senado, peking Blue Ribbon Committee, sinungaling na ay 18 Marines. Lilihisin po tayo ha, balik po tayo sa issue. 6 billion labas-pasok. Saan po nanggaling yon, Vice President Sara Duterte? Baka naman sagutin mo, ayaw na po namin ng palabas na may mga maleta ka na answer mo pero wala naman palang laman. Pwede bang hindi mag-appear si Vice President and leave it up to her lawyers to argue yung case? Karapatan naman po ito ng akusado. So sila ho yung bahala. No? Kung tingin ho nila makatutulong yung pong pagsipot ng pangalawang Pangulo doon po sa trial proceedings or kung hindi ho makakatulong, sila hong bahala. I think it is a matter of strategy that we will leave it to them. So, syempre, matter of strategy, kung ako abogado ni Sara Duterte, ayoko yatang ilabas yung magwawala at saka aaminin na gusto niyang ipapatay si Bongbong Marcos, si First Lady, Speaker of the House. Yung pong mga ebidensya nang gagaling sa sarili niya mismong bibig. No? Pero sa akin lang, hindi lang strategic ang dapat pinag-uusapan. Balik po tayo sa statesmanship. Balik po tayo sa public service. When you are, kung lingkod bayan ka, hindi ba dapat galangin mo ang saligang batas? And you know that under the Constitution, impeachment is the most sacred accountability process. Gagalangin kaya yan ni Sara Duterte? I doubt. Pero sana sa atin, mga mamayan, balikan natin hindi lamang yung practical, hindi lamang kung ano yung selfish interest nila, hindi lamang yung strategic para sa kanila, di ba? Meron po talaga silang duty na harapin tayo at sana yun yung standard natin na kailangan humarap siya. Pwede ba siyang hindi humarap? Kung ang tanong, pwede. Pero sa akin hindi lang pwede ang usapan Ano ba dapat ang nararapat para sa mamamayang Pilipino? What do we deserve from our leaders? And we deserve leaders who want to explain, who will explain questions that we have in our mind. That's the kind of leadership that we deserve. It's not just a question of pwede ba o hindi. It's a question of ano ba dapat ang nararapat. So Sara Duterte, sana yan ang iyong isipin. Ano ba dapat nararapat? Dapat lang na magpaliwanag ka sa bayan. Question. Good morning. Hello, good morning. My question is for Congressman Terry. Are you more confident now of a conviction now that the Senate leadership has changed at na si Senator Win Gatchalian na ang ating Senate President compared to back when Senator Alan Peter was the Senate President? Alam po niyo, our confidence on convicting the Vice President is not based on the numbers at the Senate.
or the leadership of the Senate, no? Our confidence on convicting the Vice President is based on the evidence itself. So, on the AMLAC reports, on the NBI reports, on each and every piece of evidence, that is there for the senator judges to see during trial proper. So, magpalit man o hindi po yung liderato, I'm quite certain that we will be able to muster the numbers to convict the Vice President. We will get to 16, irrespective of who the leadership was or who the leadership is. So do you think, so parang neutral kayo, you're not saying na this is a favorable development for the prosecution panel? Is it a favorable development that the leadership changed? But I think it's an extraneous matter that doesn't concern the prosecution panel. No, so we will present it based on the evidence. So whoever the presiding officer is, I think doesn't really matter to the panel itself. No? So kasi ang totoo naman, we will still have to convince each and every senator judge in the course of the proceedings. So the magic number is still 16, irrespective of who the Senate President is, irrespective of who the presiding officer is. Siguro, hindi naman doon sa impeachment. Kahapon ba o the other day, kahapon, si Congressman Sia, nagsabi na handa siyang isurrender yung pribilehiyo ng parliamentary courtesy at haharap siya pag iimbitahan daw uli yung 18 Marines doon sa Senado para patunayan na hindi totoo yung mga bintang sa kanya. Kayo ba kung Terry, handa rin harapin ng personal saan mang forum yung mga nagbibintang sa inyo tungkol sa maleta? Walang problema ang harapin sa anumang forum po yung 18 Marines, no? Pero ang problema, dapat may detalye ho yung paratang. Kasi kung haharapin mo, tapos yun lang yung paratang, parang i-erase mo pa yung sila ng platform eh. No? So at the moment, what they had made against House members, against the House Prosecution Panel, are bare-faced lies and allegations. I don't think they deserve any platform to further their lies, no? And we will not be a party to it. Kung walang stenographer, walang staff ng Senado, walang secretariat dun sa ginawang pagpupulong ngayon, sila ay hinog na hinog para sampahan ng kasong slander or libel, di ba? Walang proteksyon, na walang pribilehiyo na sa clout ng kapangyarihan ng Senado. Tama po ba? Tama ho, kasi ang nangyari ho ng Webes, Blue Ribbon cosplay. Hindi ho ba? Parang may mga nagpapanggap ho doon na mga miyembro ho ng Blue Ribbon Committee, may nagpapanggap ho roon na mga witnesses. Pero again, wala hong full secretariat doon. Wala akong stenographer doon. Wala akong actual na oath na nangyari po ron. Hindi ba? So, tama yung binanggit, they will be subjecting themselves to cyber libel and slander. But more importantly, again, the challenge to them is to go to the Blue Ribbon Committee on Monday. Kasi doon po, meron full secretariat. They will be subjected to an oath. They will be subjected to full congressional scrutiny. Ulitin po nila lahat ng mga sinabi po nila doon para ho matanong na maayos, para masagot po na maayos. Naalala ko, Kong Terry, yung cyber libel bago yan eh. At doon sa, nung binabalangkas yung batas na yan, isa kami sa mga tumututol na yung cyber libel ay mas mabigat ang parusa kumpara sa karaniwang kaso ng libelo. Ano nga yung pagkakaiba ng bigat ng kaparusahan sa cyber libel kumpara dun sa karaniwang kaso ng libelo? Tumataas lang po ng isang degree higher, no? Yung pong pagka merong ginamit po na mga cyber devices, no? Ibig sabihin, hindi lang mo sa dyaryo lumabas, kundi lumabas din po sa mga website, no? Lumabas sa social media. Kumbaga, mas mahaba po yung pagkakakulong. Pagka po cyber libel po, yung pong ipinataw po na krimen. Sabihin ko lang po ngayon na
We are right now in advocates of public interest law, no, and of course in the various organizations that I'm involved with. Kung naalala nyo, kinasuhan ng Tindig Pilipinas itong si Alan Peter Cayetano, just this week as well, si Robin Hood Padilla, tsaka yung Senate Sergeant at Arms Obstruction of Justice. Right now, we are all also contemplating to file cases for usurpation of authority, no, dito sa Peking Blue Ribbon leadership, kasi they are saying na Blue Ribbon sila, hindi naman. So that is under consideration right now, and we will make announcements in due course. Pero hindi lang ito libel, hindi lang ito slander, no. Ito ay usurpation of authority. They are pretending that they have the color of authority of the Blue Ribbon Committee, pero wala naman pala. So in particular, ang liable po dyan si si Pia Cayetano, who posed as chair despite the fact that she knew that she no longer was the chair. Si Rodanto Marcoleta as subcommittee chair, and of course si poster Senate President Alan Peter Cayetano. Yeah, may tanong ako sa iyo, Atty. Dino. Kung sa tingin mo, poser ang mga ito nagpapanggap nung nagkukunwari sa kanilang hawak na kapangyarihan, sa English, usurpation, mga abogado po ito. Mga abogado sila. Sila ho ba pwedeng makakasuhan ng disbarment? Sa aking palagay, no, pagka ikay nagsisinungaling, you're not holding into your oath, at syempre you're committing a criminal act as a lawyer, of course you also have the administrative liability because public service nga ang main component ng lawyering, di ba? And the office is not a matter of right. Teka, mukhang mababa ang tono ng boses nyo ha. So hindi kayo handang kasuhan sila ng disbarment as of now? Alam niyo naman po, bawal pong i-announce yan. Sa akin lang, our groups will always exercise the proper remedies against airing public officials, yung mga tiwali, yung mga balakid sa pananagutan at yung hindi ginagawa ang kanilang trabaho. Ulitin ko po sa disbarment, bawal i-anunsyo na kinasuhan ng disbarment, bawal i-anunsyo na nagsasagawa ng pagdinig. Pwede lang i-announce ang disbarment kailan? Pag disbarred na po at lumabas na yung Supreme Court decision. Sige, I'd like to turn to another topic, yung ICC, trial ni former President. I understand, nag-aaral ka sa Dahig, ng specialized studies tungkol sa crimes against humanity. Ano yung assessment mo ano yung status ng case against Rodrigo Duterte at this point? At ano may expect ng publiko sa start ng trial? So, syempre, the trial dates have already been announced, no? And syempre, meron pagpapalit ng abogado. They've done their utmost best, the defense, to delay the proceedings. But, alam niyo po, gusto ko lang pong sabihin na ito po ang mukha ng hustisya pagka nakatakip si Lady Justice. Kahit anong performance, kahit na anong gawin sa Duterte Street, no? Kahit na anong atake ng Vice President of a sovereign country sa ICC, hindi yan magpapatinag. So I would suppose, no, and I expect that trial will continue. For the first time, magkakaroon na ng legal venue yung mga biktima para para ikwento ang kanilang karumal-dumal na karanasan, no? Ang sabi nga we had as guest tung former ICC judge Raul Pangalangan last Sunday, no? And as you would know, he is also leading the Private Truth Commission, no? Para makwento sana yung nung mga biktima kung ano yung naging experience nila, no. Ang malaking difference diyan, of course, complementary lang yan at hindi yan nag-overlap. Tandaan nyo, private initiative itong kay yung Truth Commission sa Pilipinas, at yung doon sa ICC talagang korte, no. Makaka-enjoy rin ng benefits, ng protection, at may coercive powers yung ICC as opposed to the Truth Commission, no. So pag nakwento na natin itong totoong nangyari,
ang appeal, and I'm quoting, di ba, si ICC Judge Raul Pangalangan, ang sabi ko sa kanya, paano po kaya paano natin mapoprotektahan yung mga biktima at saka lang mga kaanak from the attack. Kasi aatakihin na naman sila, isa cyber troll na naman sila and all, no? Pero ang hope po natin is babalik tayo mga Pilipino sa tinatawag nating collective humanity, no? Yung collective humanity na pag narinig natin kung anong naramdaman ng mga pamilya, anong mga dinanas nila, sana we tap into everyone's remaining humanity. At pag napakinggan natin kung grabe ang ginawa silang karne, hindi sila tinanatong tao, sana ma-realize natin na hindi na tayo babalik sa malagim na chapter nitong ating history, no? So yun, tuloy yung trial, makikwento na nila, the testimonies will be tested. Andiyan naman yung mga abogado ni Rodrigo Duterte, no? And then eventually, syempre may mga witnesses yan. Pina-reduce rin ng ICC, di ba, yung mga 120 plus speeches daw kasi. Ganun po karami namang, mahigit pa nga dapat eh. Yun lang siguro yung sinabit na document, documented, di ba? 120 plus speeches yung i-offer ni Rodrigo Duterte na sinasabi patayin lahat yung mga yan. Paulit-ulit yun eh. Hindi lang yun 127. Everyday yun, almost the last 6 years eh. Sa using hindi lang si Rodrigo Duterte, but every aspect of the state, di ba? Iba't ibang government agencies ang nagfo-forward ng rhetoric na yan na okay lang pumatay, okay lang pagpapatayin ang mga Pilipino. Lahat ng papatayin namin, automatically addict. Lahat ng papatayin namin, automatically drug lord. Wala na tayong korte-korte, di ba? Hindi lang si Rodrigo Duterte yon, institutional machinery. So, pinapabawasan na ng ICC yan kasi sabi nila, sobra naman dami yung 127. Ano ibig sabihin yan? The ICC means business. They don't want any delay. Once they already appreciated the evidence and it is corroborated, that's enough. Let's move on to the next point so that we can provide the judgment already so that there will be justice finally for the victims. Si Director Matibag, sabi niya, as many as, 8 ba ang pwedeng i-aresto based on the ICC, ano? Actually, pinangalanan na naman yung co-perpetrators eh. Alam niyo po, pag pinangalanan kayo ng ICC na co-perpetrators, andyan si Vitaliano Aguirre, andyan si Bongo, andyan yung dating PNP, sila mga generals, di ba? Tsaka, sila Albayalde. Lahat po yan, ang expectation ko, may warrant of arrest eh. Sealed lang. Sealed lang as of the moment. Parang expectation ko, meron na yung mga warrants of arrest or lalabas yan anytime. Kasi you cannot be a co-perpetrator sa ICC tapos papabayaan ka ng ICC. The mere fact na pinangalanan ka ng co-perpetrator means the warrant of arrest will be forthcoming. So, that's the reason why maybe Bongo is so behave. Tahimik. Ayaw ko, di ba? Hindi nagsasalita, di ba? Let's call a spade, di ba? Bongo was a fundamental part and a chief implementer and a chief source of finance of the bloody war on drugs. Sinabi niya yan. Mismo sa panayam niya, ini-interview siya. Pinangalanan niya pa magkano yung perang binibigay pagka napatay, di ba? Nanlaban. Sinabi niya sa interview niya, this did not come from me. Sinabi ni Colonel Garma na sa kanya nanggagaling financing. In fact, Colonel Garma would be a witness in the ICC proceeding. So, dawit talaga si Senator Bongo. And ako, ang expectation ko, Bongo's warrant of arrest is already there. And it's gonna be a matter of time before he also gets arrested. Pero siguro unahin muna natin si Bato de la Rosa. Kasi kung matapang talaga si Bato de la Rosa, haharapin niya to at sasabahan niya si Rodrigo Duterte. At kung totoong wala silang tinatago at meron silang legal justification naman pala, his remedy is in the ICC. Pwede niya naman questionin yung proceedings there. No? And the due process will happen in the ICC itself as part of the international law's mechanism to hold the most atrocious criminals into account. And as we remember, tandaan nyo po, hindi po yan foreign court, international court po yan, and international law is part of the law of the land. Batay po sa ating saligang batas, atin po yan, hindi po yan banyaga. To Kong Terry, hi sir. Sir, are you considering any legal action, filing of complaints against dun sa 18 Marines? Yung pong mga kasamaan ho natin sa Kongreso at sa prosecution panel, ang alam ko,
nag-file na po sila ng libel, cyber libel sa 18 Marines, no? Sa bahagi po natin, tingnan natin dapat din naman pansinin eh. Di ba? Kasi katulad na sabi ko kanina, barefaced lie. Yung pong testimonya kanina. But of course, we are reserving future legal action in the event na talaga hong hindi din ho sila tumigil doon sa paglikha po ng kasinungalingan in the next couple of months. Mabait po kasi si Kong Terry. Gusto ko lang sabihin, ako yung counsel ni Congresswoman Laila De Lima and ni Father Flavie. Nag-file na po kami. Okay? In fact, we're filing, ando na po kami sa reply affidavit sa Lunes. At dahil po inulit pa naman nila, magpa-file po ulit kami or we're considering filing. I'm in consultation with my clients. Why? Because we've already learned our lesson, no? Sinira nila ng ganyan si Laila De Lima. Ang dami na nilang kung ano-ano mga pinukul sa kanya, hindi na kami uulit. So every single time, kami pong mga volunteer lawyers ni Kong Laila, kahit po si Kong Laila, mabait din, ayoko nang pansinin yan, ang daming trabaho. Ma'am, nandito naman kami na magtatrabaho. Hindi na kami papayag na bababuyin pa yung mga totoong lingkod bayan natin. So every single time that they commit those crimes against Laila De Lima, us lawyers, volunteer lawyers of Laila De Lima will be watching and we will be filing these cases. No? So nag-file na po kami at magpa-file pa po ulit kami every single time that they commit every single act of cyber libel or any kind of thing against our clients. Tapos, Attorney Dino, to clarify lang po yung binanggit nyo kanina, yung pinag-iisipang i-file na usurpation of authority, sino magpa-file? Tindi Pilipinas ba or Bantay Senado? Laban kanino? And against Sir Personal lang, bakit po? Right now, these groups, hindi lang naman Tindig Pilipinas, ang aking grupo, hindi lang rin naman Bantay Senado, hindi lang Team Pinas, no? Advocates of Public Interest Law. Basically, all these groups, we are now in consultation. But definitely, I am already in the preparation of filing. No, I cannot speak for the group yet because we are still deliberating. But I am already in the process of drafting together with several volunteer lawyers, young lawyers, who we call our group kasi angry lawyers. Yung mga batang abogado na nagagalit na sa pambababoy sa ating sistema. Kaya po lahat, hindi ko naman po kaya lahat ito mag-isa na nagda-draft. Mahirap po mag-draft, ha? Mahirap pagandahin ang mga pleading, di ba? So, may grupo po tayo ng mga angry lawyers who are drafting and preparing. As to who will be exactly the complainants, we are settling it this week and we will make announcements in due course. Against kanina, sir? Yung mga nag-attend doon sa Peking Blue Ribbon Committee, but particularly nagpatawag ng si Pia Cayetano, si Marcoleta with the imprimatur of the fake Senate President. Sir, sorry. For soundbite lang, sir, again, bakit kayo magpa-file ng case against sa kanila? Because they are pretending that they have the authority of the Blue Ribbon Committee, no? And may color of authority sila na wala naman, especially since they don't have the majority. And of course, sabi nga ni Pia Cayetano, how can 13 be 12? How can 10 be more than 12? Ang tanong dapat, di ba? How can 10 be more than 12? Hindi ko na po ito ipa-file, Senator Pia. Hindi ko na po ito ipa-file kung kaya nyo i-produce yung 13 warm bodies sa plenaryo. Tatahimik na po kami. Pero hanggat hindi nyo po po-produce yung 13 warm bodies supporting Alan Peter Cayetano and declaring you as chairperson of the Blue Ribbon Committee a usurpation of authority ka, you cannot pretend to be the chair of the Blue Ribbon Committee. Dante Marcoleta cannot pretend to be the subcommittee chair of the Blue Ribbon Committee if they can't produce 13 bodies. And they know that for a fact. They know that for a fact, which is why it's usurpation of authority. Tapos, sir, yung group of angry lawyers, where do you intend to file that complaint? Kasi syempre by reason of their office, so we are of course considering where we are studying the appropriate venues, pero most probably it's gonna be with the Ombudsman. And of course the Senate Ethics Committee. Tingnan natin ang huling statement si Attorney Dino bago tayo magtapos.
Well, nananawagan lang po kami dun sa mga sa sambayan ng Pilipino dun sa Bantay Senado. We launched it last Monday at De La Salle University. Ngayon po, napakainit ng suporta ng mga universities all over the Philippines. De La Salle Philippines, meron nga ako yung nag-express na rin ng interest to join Bantay Senado is yung FINMA University Network. Napakaraming ibang mga organizations at ang pinaka-importante kung makikita nyo po yung mga nag-attend dun sa launch namin last Monday, puro mga kabataan. Mga kabataan, dahil very important yan kasi ayaw na po namin, parte pa rin naman po ako doon, ayaw na po namin ng ganitong klaseng bulok na politika. So, nananawagan po kami sa Sambayan ng Pilipino kung gusto nyo po mag-volunteer dito sa Bantay Senado Network, Bantay Senado Group, tignan nyo po yung follow nyo po yung aming Facebook page, Bantay Senado. I-message nyo po, magre-reply po kami. What we do is, apart from magbabantay sa Senado, maglalabas kami ng mga performance scorecards ng mga impeachment prosecutors. Pasensya na po kayo. Babantayan rin namin ang prosekusyon. Siyempre, di ba? Prosekusyon natin yan. Performance scorecards ng mga senador. Everyday reviews and analysis of what happened during the impeachment trial. Magpupunta rin po kami sa mga universidad, sa mga barangay, sa mga communities to start discussions. Meron po kaming online discussions. This is not just an online campaign. At natutuwa po ako kasi ang nag-iisip po na ngayon ay yung mga volunteers. 'Di ba? Paano? Saan tayo pupunta? Paano natin ma-reach at paano natin ma-increase yung level of political discourse in this country, most specifically with respect to accountability. So, mga kababayan, sana po samahan niyo po kami. Bantayan natin ang Senado dahil Senado po natin 'yan, hindi po 'yan Senado ng iilang mga posers. Salamat po. Kong Terry. Okay, sa bahagi naman po namin, para tapusin na po yung kasinungalingan sa maleta, meron po tayong dalang maleta ngayong araw po na ito. Hindi ho lahat ng maleta may pera, mga kaibigan. Yung iba po, may mangga at piluka. The House and the House Prosecution Panel will not be deterred. Hindi ho kami magpapapigil sa mga kasinungalingan at mga fabricated testimonies po na kung sino man. Tuloy po ang impeachment trial, ilalatag po ng Kamara, ilalatag po ng House Prosecution Panel, yung pong lahat ng mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte, yung AMLAC reports, yung pong NBI reports, yung pong video documentation ng pagbabanta laban sa Pangulo. So bumalik ho tayo sa usapin. Ang usapin po ay ang pagpapanagot sa pangalang Pangulo. Wala pong iba. Maraming salamat. Salamat po. Sige, on that note, I'd like to thank our resource persons for today, Congressman Terry Redon at si Attorney Dino De Leon. Maraming salamat sa pagpapaliwanag sa mga nangyayari ngayon sa politika natin. At maraming salamat din sa media na nagko-cover sa atin. Kita-kita ulit tayo sa Sabado. Thank you. Thank you.